Eto na nga, pag-uusapan na nga natin yung, kulang kay Casemiro. Yung last video ko maraming nagalit, Ba't daw sinasabi ko na kulang yung sparring? Kulang naman talaga, eh. Kulang din yung panonood nyo kasi ang ibig sabihin ko kulang yung footage. Pero dito sa video na ito, pag-uusapan na po natin yung inamin na mismo ni Casemiro na kulang sa kanya. Opo, may inamin siya na kulang sa kanya. At meron ba siyang kaaway ngayon? Di ako masyado updated eh. Pero bibigyan ko po kayo ng opinion kung ano sa tingin ko dito sa sinabi niyang kulang. At kung agree ba ako sa kanya na ito na lang talaga yung kulang sa kanya. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kulang ba talaga? Ito parang sapat naman Okay naman yung katawan ni Casemiro. Ito yung bagong post niya na sa kanyang bagong Ford Raptor na alam mo yung yung dating interview ko sa kanya, isa yan sa pangarap niya na sasakyan. Again, ako po, hindi po akong kaaway. I've always been neutral, yung pangit, yung maganda, pero objective po tayo. But ito po yung pag-uusapan natin, Hindi po yung katawan ni Casemiro. Mukhang okay na. Well, ready na sa October 12. So, reminder lang po, October 12 na yung laban niya. So, promote din natin. Sasabihan na naman ako, hype man ka ni Casemiro. Hindi po, lahat ng boxer. At saka, syempre, siya yung hinahanap nyo eh. Totoo ba? Gaano kalakas ang mga Cuadro Alas fans? Comment down below kung sino yung fan. Yung hater, comment din. Pero ito po yung bibigyan natin ng opinion ngayong araw na ito. Ito pong post na ito. Hindi ko masyado maintindihan kung anong pinanggagalingan nito Pero ang sabi niya po dito, alam niyo mga boss kung ano talaga ang kulang sa akin. Kasi magkaiba talaga ang sparring at ang totoong laban sa ring. Totoo naman. Sa sparring po, hindi ko alam, paintindi ko lang para step by step tayo kasi maraming mga nagsasabi, panalo sa sparring, talo sa sparring. Ang sparring po, wala pong panalo at saka talo dyan. Panalo pareho kasi it's both learning, it's training. Panalo yung nagte-training, no? Yung mga nagsasabi dyan, nabugbog sa ganito, ganito. Oh, well, it's all natural but it's learning experience. Nag-iiba po yan pag laban na. Okay? Ito na yung kulang. Sinabi niya dito, ang kulang si Inoue. Talaga, basta abangan nyo ang pagtatapat namin at kung pinoproblema nyo ang conditioning nutritionist, kukuha tayo ng mga trainer, 2 trainer. Kung gusto nyo, 10 pa. Sige, abangan nyo kung sino ang kukunin kong trainer. Okay, magulat, sabi dito I think it's time. It's high time. Siguro after the Oguni, dapat talaga sa tingin ko na kumuha talaga siya ng additional support kay Jason Casemiro. Someone that could add up additional knowledge because I think big fight yung next fight I don't think it's gonna be Inoue. Kasi si Inoue, Marlon Tapales na yung mga kalaban niya next Well, yun yung pagkakaalam ko. Pero sabi nga niya, kumpiyansa siya na si Inoue ang kanyang makakalaban niya si Inoue, no? I think again mid-year next year 'yan. And totoo naman. Alam mo yung kasabihan na yung soulmate. I think sana, no? Sana mangyari itong laban na ito because pag nangyari yan, manalo matalo si Casemiro, panalo siya dahil laki ng pera nito. Mas malaki pa sa kinikita niya sa mga activity fights niya. So, syempre, natural lamang. At ako naman ay naniniwala na yun talaga yung kulang sa kanya. Sana mangyari yan sa career niya because we wish him all the best kasi pag ganyan nangyari yung laban na yan, manalo matalo talagang wala masasabi yung mga bashers kasi set for life na siya hanggang iyak na lang talaga. If mangyari. Pero bago mangyari yan, kailangan niya ipanalo yung dalawa. Tingin ko yun naman talaga, business is business. Pag naipanalo niya yung Oguni or kung sino man yung mga kalaban niya sa December, kung sineri man yan, it's gonna be good. Tapos, isa pa po gusto kong sabihin sa inyo, hindi lang naman marami talagang may concern sa nutrition, sa conditioning ni Casemiro because I think yung mga nagsasalita nun, whether colorum o hindi, or fans or bashers or critics, in essence, they just want the best for Casemiro sa aking pananaw. I have nothing against dun sa mga nagsasalita nun because may dahilan naman. No, may dahilan naman because gusto nila makita from round 1 to round number 12 talagang magpakitang gilas at lakas si Casemiro because grabe naman talaga yan si Casemiro. And
it's a good thing na may pahiwatig dito si Casimero na kukuha siya ng 10 trainer. I think yung 10 trainer, joke lang, pero I think kukuha siya ng trainer. Niisip ko tuloy kung sino yung pwede niya kuhanin trainer. May mga picture siya kay Memo Heredia. Baka yun yung conditioning coach. Meron naman siyang conditioning coach eh. Siguro yung inaabangan ng iba, yung parang resident conditioning coach tsaka nutritionist na magpapakain sa kanya ng tama. Which is at this day and age dapat talagang lalo na sa level ni Casimero at sa future na inaabang niya, dapat gastos na talaga niyan. Kung nanonood po yung team Casimero, Cuadro Alas, si Jason, I'm sure they understand na yung mga ganitong bagay, investment na to para hindi mabulilyaso yung kanilang plano na labanan si Inoue. So, I think yun, or additional support. Mayroon nga iba, dalawa-dalawa trainer eh. Tapos may balita pa ako, baka si Senior daw, Donaire Senior. Ano pa, di ba? I think wala namang nakakasama siguro sa loob daw ng isang team. Ano lang dapat siguro bigayan tsaka yun yung walang pataasan. Dapat we're willing to do sacrifice for the common goal. Ang bida si Cuadro Alas. So dapat lang. Again, ako I want Marlon Tapales to win. If that happened, Marlon Tapales, Casimero, because I support Marlon Tapales as well, but I also support Cuadro Alas and lalo na yung mga ganitong boxers natin na sikat. I also understand na marami talaga pag sikat ka, pag marami ka talaga mga haters. Ang pagkakaiba lang ni Cuadro Alas, yan, pumapatol siya. Wala siyang pakialam, which is a good thing and a bad thing. And that's why bawal ka matalo. Dahil pag natalo ka, mahirapan na kay Inoue, tapos yung mga bashers mo, hindi titigil yan. Alam mo naman yan. But, yun na nga, agree ako. Kulang sa kanya si Inoue. At pag nangyari yung Inoue na yan, ang daming tatahimik. Sana mangyari. Pag yan nangyari talaga, Diyos ko po, sana makapunta na ako. I'm still trying to work out kung makapanood ako doon sa Japan. Syempre, kailangan mo ng accreditation para makakuha ng mga behind the scenes. Let me see, no? But good luck. At agree ba kayo kay Casimero? Sa tingin niyo ba makukuha niya talaga sa Inoue? Kahit may kumaga sinasabi nila kahit na maraming mga forces na ayaw mangyari yung laban. Yung mga fans, yung iba. Let me know in the comment section. Okay na, palakasin natin. I-share nyo nga to. Kung talagang gano'ng kalakas ba yung mga Casimero fans. By the way, shoutout muna rin ako sa Sports Plus PH kasi yan po yung sponsor ko dito sa video na to. Scan nyo yan so you can register. Salamat po.